Umabot na raw sa 100,000, 100,000 pesos ang nagagastos nitong si Rogelio dito sa babaeng nakilala niya na inireto ng kanyang kaibigan. Ba't naman umabot agad sa ganoon ano? Sa laki na po ng nagagastos nitong si Rogelio ay nakapagpundar na raw itong kanyang nakilala na inireto ng kanyang kaibigan na si Bianca ng TV, refrigerator, microwave at iba pang home appliances. Kompletos rekados na halos sa loob ng bahay nila. Pero hanggang ngayon, eto ang medyo nakakainis dito no? Hanggang ngayon daw, hindi pa rin nakikipagkita dito kay Rogelio itong babaeng si Bianca. Na ipinakilala ng kanyang kaibigan mismo. At ang masaklap pa, mismong si Bianca ay gusto na raw makipaghiwalay sa kanya ng ganun-ganun na lang. Baka may kulang pa. Baka may kulang. Meron ng TV, meron ng ref, may microwave, may home appliances na kung ano-ano, plancha, baka yung kabayo ng plancha. Kinulang. Nagtampo pa. Pero itong si Rogelio ayaw magpatalo. At ayaw din pakawalan si Bianca. Bakit kaya? Sa dami ba ng naipundar yan, Rogelio? O dahil sa inlababo ka pa rin? Pero willing nga raw po kasi itong si Rogelio na maghintay sakaling maging ready na itong si Bianca na makipagkita na finally sa kanya. Nako, kausapin na nga po natin mula sa Antipolo Rizal, 41 years old, Rogelio. Ano ba nangyayari sa'yo? Magandang tanghali. Magandang tanghali po. Rogelio, itong kaibigan mo, sino ito? Bali po, kaibigan po siya ng kaibigan ko. Paano niya ipinakilala sa'yo? Sa picture lang ba? Nag-video call ba kayo? O usap-usap lang? Bali, usap-usap lang po. Ganun? Tawagan lang? Hindi mo nakikita? Opo. Hanggang ngayon, hindi mo pa nakikita in person kahit sa video call itong babaeng di umano ay si Bianca. Hindi pa? Opo. Marami na nga po ako naibigay sa kanya Ba't naman dumating sa ganung punto? Talaga bang kung kukumputin mo, umabot na sa 100,000 pesos? Ginastusan mo isang tao, kahit sa picture, hindi mo pa nakita? Opo, ganun po kasi na parang naano po ako na-inlove po ako. Na ano? Na-inlove po. Ano, nahigad? Ano nahigad? Ano yun? Na-inlove po. Na-inlove. Na-inlove ka ng husto. Pero papaano ka mai-inlove ng husto doon sa isang tao na hindi mo nakita yung picture? Walang picture na ipinakita yung kaibigan mo? Wala. Meron naman po kasi parang ibang ko rin na dududa na po ako. Parang kasi po ayaw po mag-video call. Kasi maganda naman po yung palitan namin ng mga messages. Kaya nakagaan ko po siya ng loob. Etong kaibigan mo, personal niyang nakikita raw itong si babae. Yung ano po yan kaibigan po siya ng kaibigan ko. Oo nga. Pinakilala po. Opo. Dali, ganito Rogelio. Personal ba siyang nakikita nung kaibigan mo na nagpakilala sa'yo, itong si Bianca? Yung isa pong kaibigan, personal po yata. Personal po siyang kakilala. Pero kwento lang rin yan na nakarating sa'yo. Opo. Opo. Gano'n mo nakatagal? Wala po ako Gano'n mo nakatagal na kilala yung kaibigan mo na nagpakilala, nag-introduce sa'yo dito kay Bianca? Gano'n nakatagal yan? Bago-bago lang ba? Matagal na rin. Opo, mga isang taon po. Pero hindi naman po siya totally yung mas siguro mga kaibigan ko po siya, pero hindi po siya yung gano'n kadikit. Kakilala, parang ganito. Oo, pero syempre inireto ka di ba? Inireto ka doon sa babae. Wala nga po ako Pero ito bang kaibigan mong ito, inaalam ko lang kung meron bang record yan na baka nang i-scam? Kasi alam mo na, may kasabwat
At ikaw naman, Wala naman. nauto ka. Kaya nga po eh. Wala naman po siya record na gano'n. O baka hindi mo lang alam. Alam mo, kapag ka, Rogelio, kapag ka ba kausap mo itong si Bianca, nandun lang rin yung kaibigan mo? Minsan wala po, minsan nandoon. Mm. Minsan nag-uusap lang po kung sa Saan? ayaw po magpa-video call eh. Ay, magpa-video Audio call. lang po. Yung kaibigan mo nagpakilala sa'yo, babae ba o lalaki? Lalaki po. Sige, kasi kung babae, tatanungin ko sana, baka magkaboses ba sila nung Bianca na nakakausap mo? Kaya rin tinanong ko kung nandyan ba, nagkakasabay na si Bianca, kausap mo, pero umaalis yung kaibigan mo. Pwede kasing ganun no? Baka napaglalaroan ka. Hindi naman sa pinagdududahan ko yung kaibigan mo. Pero kasi, responsibilidad nung kaibigan mo na nagpakilala sa'yo na aminin sa'yo, sino ba itong pinakikilala ko? 'Di ba ganun ka kapag ka magrereto? Opo. Opo. Dapat kilala mo. Opo. Kailangan may personal kang knowledge doon sa taong 'yun. Opo. Ano nangyayari sa iyo? Kaya nga po eh, parang naano po ko kasi pagkawas ko po sa audio, may mabait naman po, palit po kami ng mga text. Text lang, tsaka tawag na paminsan-minsan. Opo. Paminsan-minsan lang ang tawag. Oh. Bakit daw ayaw niya makipagkita sa iyo, pare? Eh, parang hindi pa raw po siya ready, gano'n. Hindi ready. Pero nabigyan mo na siya ng Opo, umabot na po ng 100K, mga nabigay ko po. Pautay-utay po, basta total po. 100K na po kung bibilangin ko po. No. Parang nawala po ko sa sa tamang pag-iisip eh. Anong status ng relationship ninyo? Ikaw ba ay nanliligaw pa lang o magjowa na kayo? Parang gano'n na po, magjowa na po. Eh, minsan, tatanungin po niya ako kung kumain. Huh? Tapos palitan po, maganda naman po yung palitan namin ng messages. Ibig sabihin parang Pag-aalis po siya, nagpapaalam po siya. parang virtual girlfriend, pero hindi video call ito Sabay kayong kumakain pero hindi video call. Hindi po. Gano'n na nga katagal na magkakilala kayo nitong si Bianca? Mag-iisang taon po. Naku. Sa isang taon, never pa kayo nagkita ng personal pero nakarating na sa kanya yung TV, refrigerator, microwave. Opo. Iba pa. Opo, may mga pinapakita mga ng puso ng mga picture eh. Na ito po yung nabili niya. Pinapakita naman po niya. Kaya nagtiwala naman po ako. Kasi ang alam ko nga po, parang darating po kami na magkasama na po kami. Doon ba sa mga ibinigay niyang picture man lang sa'yo, ng mga ipinundar niya, galing sa bigay mong pera, nagpicture siya katabi yung refrigerator o yung TV kaya? Appliances lang po yung mga picture eh. Pero yung mukha po niya wala. Baka naman picture lang yan sa sa bilihan. Sa bahay ba talaga? Sa bahay naman po. Bahay. Yung cellphone niya. Opo. Hindi lang natin sure kung bahay ba nila. Opo. Nga po eh. Pero alam mo kasi, Rogelio, ang punto rito, mag-iisang taon na kayo. Na kayo, kamo. Opo. Mag-boyfriend, mag-girlfriend na hindi nagkakapangita. Ikaw, nasa Antipolo. Nasaan daw siya? Sa Tugi po eh. Nasa? Tuwigaraw po. Tawigaraw. Pero Opo. walang effort na makipag-video call man lang at o kaya magkita kayo. Kaya nga po, minsan inaaya ko po siya, ayaw po niya. Medyo busy lang daw po siya, marami po siyang dahilan. Tulad ng, sige nga, isa-isahin natin anong dahilan. May sakit, may work. May sakit po. Opo. May lakad daw po sila ng
mami niya, kapatid niya. Mhm. Eh, Ano pa? ano po, at mababawi ko pa. Opo, ay tanong ko lang po kung mababawi ko po ba kaya yung mga ano po bang magandang gawin po roon. Yan ang mas maganda na tinanong mo, 'di ba? Kasi alam mo, Rogelio, magkaidaran tayo, ha? 41 years old. At Opo. 41 years old, marami na rin naman tayo na mga alam sa buhay. Hindi pa natin alam lahat, ha? Pero dapat Opo. at this age, sa edad natin, dapat alam mo kapag ka niloloko ka na ng tao. Hindi ba? Kaya nga po. Oh, hindi Opo. kailangan na pagkataas-taas ng tinapos mo, meron kang masteral, meron kang doctorate para malaman na ikaw ay niloloko ng isang tao. Bago tayo magpatuloy, papaanong nagkaroon siya ng TV, ng ref? Ano ba to? Ini-offer mo o hiningi niya sa'yo ng paisa-isa? Misa po, yung una po, yung naghingi po siya. Kasi yan, binibigay ko naman po. Siya nagre-request, humihingi. Kasi, opo, Mm-mm. ano po ako, na-indap na po ako. Mm-mm. Pero ngayon, alam mo kanina, tinatanong ko nga, kaya ba ayaw mong humiwalay? Ay dahil nanghihinayang ka o gusto mong mabawi itong mga naibigay mo. Kung sakaling hindi naman pala maibabalik o hindi naman papapatunayan na mahal ka talaga nitong si Bianca. Ha? O Opo. talagang okay na yan sa kanya, basta gusto kong malaman, kailan kami magkikita? Iya po. Saan doon? Saan mas malamang? Doon sa ipagpapatuloy mo yung pakikipagrelasyon mo sa kanya o sige lang, gusto ko na, wala nang relasyon, ibalik mo na lang yung mga ipinundar ko sa'yo. Parang gano'n na rin po. May balik na lang po yung mga nakuha niya. Hmm. Meron ka ba mga, sabi mo merong mga resibo na ipinapadala? Tama ba? Mga picture lang po eh. Picture. Resibo nung mga ipinadala mo sa kanya. Paano ka ba nagpapadala? Wala po. Ay, Gcash po. Oh, di ba meron kang mga screenshot niyan? Yung iba po kasi, hindi ko na po siya maano eh. Hindi ka na hindi mo na ini-screenshot para sigurado. Hindi na po eh. Oh. Hindi ko na po na-screenshot. Tiwala po kasi ako eh. Oh. Yung totoo, Rogelio, ikaw ba ay nabaon din sa utang dahil dito o hindi naman? Yung iba po, iniram ko lang po. Kasi masaya po ako pag nakakapagbigay po sa kanya eh. Ganun yun. In love eh. Di ba? In love. Opo. Oo, pero hindi dapat kasi nagtagal ng ganyan, pare. Hindi dapat nagtagal ng ganyan, hindi kayo nagkikita. Papayag ka nun, binigyan kita ng refrigerator. Magkano refrigerator? Magkano bili mo sa ref? 15K po. No, sabihin mo na 15,000. Sa 15,000 na yan, hindi man lang kita ma-video call, makita ko man lang yung binili mo para sa sarili mo, picture lang. Di ba? Oh. Ang problema, binila mo pa ng microwave. Oo, kung ano man yung niluto niya doon sa microwave oven na yan, nakatikim ka ba? Hindi. Napadalhan ka ba? I don't think so. Malalaman mo yung address niya eh. Opo. Okay. Ayan, sige. O eto, alam nyo, yan, may. Okay. O eto, sa oras nating 10 minutes muna makalipas ang alas 12 ng tanghali. Alam mo, babalikan kita ha, Rogelio. Ha, babalikan kita. Okay, huwag ka munang aalis dyan, pero isipin mo na ng maigi kung ano ba talaga ang gusto mo. Mabawi na lang ba? O kung mababawi pa. Kasi medyo kinukulang ka rin sa pruweba na nagbigay ka dito kay Bianca na ito, na lumalabas na parang imaginary, parang virtual girlfriend lang. Nagbigay ka naman na nagbigay ng pera. Sige, dyan ka muna, Rogelio, ha? Ha? Babalikan ka namin. Opo. Okay. O, ito, mamaya-maya,
No, mamaya-maya kasi ito maganda rin na meron tayong makausap talaga para sa kapakanan ng mga kapatid natin na alam nyo ang mga modus kasi ngayon diyan sa love scam ay nag-ano rin nag-evolve. 'Di ba? Nag-evolve. Hindi pwede na hindi sila at par doon sa ano ba ang latest ngayon. 'Di ba? Hindi ganoon hindi ganoon. Kaya maganda na malaman natin kung ano na ba, nasaan na rin ba sila, gaano na katalino ang mga scammer sa ngayon. Opo, ayan kaya naman, sige, mamaya meron po tayong makakausap. Pero sa ngayon, ito, basa muna tayo ng ilan sa mga reaksyon, doon sa pinag-usapan natin with Rogelio. Itong si Gail Enriquez, sabi niya, be responsible naman with your actions. Sige, at si Ambeth Morales, Kuya Poy, na-scam yata na yung kausap mo. Siyempre, may record yung number ng GCash. Pwede niyang tawagan yun at pwede siyang mag-report. O yan, pwede rin na. Hindi kasi alam nyo, para dun sa iba, hindi nila alam. Hindi nila alam kung papaano nga iyon na malalaman. Ito naman, si Sergio Gonzales, masakit man sabihin, pero kung may sisisihin dyan, walang iba, kundi si ikaw, Kuya Rogelio. Huwag na nating gamitin pa na kesyo mahal natin yung tao, kaya handa nating ibigay ang lahat. Gising-gising na tayo sa katotohanan. Sobrang tagal ng almost 1 year ng pagpapaloko mo. O 1 o 2 buwan lang malalaman mo na kung totoo sa iyo yung tao o niloloko ka lang. Ako nga kahit hindi umabot ng 1 buwan. Pero sige, magkakaiba tayo ng basa sa tao lalo na nga kapag ka nainlababo. Kapag ka na-in love 'di ba, nabubulagan tayo. Yan yung sinasabi ng matatanda, baka nabubulagan ka na. Okay? Kaya sa ating pagbabalik, para humatulungan kayo, palalim na ng palalim ang pagdating at palapit ng palapit ang Hearts Day. Kaya take care of your heart, 'di ba? Huwag tayong magpapa-scam. Iba-iba ang kanilang style. Iba ang panloloko last year, 2 years ago, 10 years back, at sa ngayon. Okay? Lalo na at love scam ang style ngayon ng nung Pasko, holiday scam. 'Di ba? Nung mga ganyan. Ngayon, love scam naman dahil mag-Valentine's Day. Gustong kiligin. Ang problema, tumibok ang puso dahil na-scam na pala. Nang matindi. Kaya mga kasama po natin ngayon live dito sa ating himpilan. Welcome dito sa Heart to Heart. Si Sir Josel De Guzman, ang co-founder ng Scam Watch Philippines. Hello, magandang hapon. Salamat po sa pag-imbita sa amin. At ilang araw na lang, Valentine's na. Kaya maligayang araw ng mga puso. Pero kita mo naman, Sir Josel, ilang linggo pa lang bago dumating ang Valentine's Day. Kayo ba sa monitoring ninyo, medyo tumataas na naman yung bilang ng mga nai-scam dahil yung iba gusto magka-jowa at saka gusto magka-jowa, ayun. Actually, mataas naman talaga ever since. Ang pagkakaiba lang ngayon, naglalabasan na sila. Yan. So may mga iba't ibang kaso na tayong nakikita para matulungan. Although ayaw nilang lumabas sa media. So marami tayong kaibigan sa media na naghahanap ng mga victim pero nahihiya kasi sila. Yes. Na stigma na alam mo na yung stigma kapag na-scam ka. Medyo, di ba? Ayaw mo natin sabihin. Ganun yung sinasabi ng mga friends mo di ba? Pag-ibig Sino ba naman ang hindi engot sa pag-ibig? Hindi ba? So, ngayon naglalabasan na sila. May mga nagre-report na rin sa PNP-ACG. Dati totally zero. Kaya lang kasi, yung love scam, yun yung entry point sa investment scam. Kaya minsan, natatabunan na siya. Pero kasi yung mga love scammers, kung dati, mga scam hubs, mga organized crime. Okay. Marami din naman yung mga individual na sinasamantala yung mga kahinaan ng mga, lalo na yung mga kalalakihan. Lalo na rin yung mga kababaihan na medyo may edad na. Yes. So, yung mga kalalaki namang itinitake advantage, ito naman yung willing mag-spend, stable yung trabaho, di ba? So, years ago, Sir Josel, ang target talaga ng mga scammer, yung mga medyo may edad.
Oo, yung mga 45 pataas, ito yung mga matatanda na yung mga anak nila, nasa college na, may sarili ng pamilya, widower, hiwalay sa asawa, nalulungkot paggabi, nagkaroon ng dating app, lumiit. Alam niyo bang may dating app para sa mga Chinese, para sa mga Koreans, para sa mga Europeans, para sa mga ganun pala? US. Oo. Meron din para sa mga Filipina lang. So hindi lang yan yung mga popular na Tinder, Bumble. Meron pang iba. Doon nangyayari yung mga scam na organized. Dito naman sa lokal, may mga small time, big time nangyayari dyan sa Bumble din kasi karamihan ng mga nasa profile sa dating app, hindi mga totoong tao. So mga Magaganda, peki mga sila. gwapo. Oo, imaginein mo, halimbawa ako, bigla may nag-match sa akin na supermodel yung itsura, di ba? Feeling mo, gwapo-gwapo mo eh. Oo. Lalo na yung edad ko, lagi ko nga ito yung biro ko eh. Yung edad ko, kami yung pumapatol sa penpal at ponpal na hindi mo kakilala, hindi mo pa nakikita, Yes. di ba? Ito yung generation namin Gen X eh. Okay. Ngayon, pag makita ka lang, lalo na hanggang ngayon, may nakita ka, kala mo totoo. Sana Yes. totoo. Ibig sabihin, ngayon, Sir Josel, hindi na lang yung matatanda, pati itong mga bata-bata, nauuto na rin, Oo. nahihila na para ma-love scam. Ayan, alam nyo, ito nga kausap namin dito kanina. Ibang klase ang pang-scam sa kanya, ipinakilala lang, ng a friend of, friend yung nagpakilala sa kanya. 'Di ba? Kaibigan niya raw eh. Tinanong ko na rin kanina itong kausap natin na si Rogelio, gaano mo kakilala yung kaibigan mo? 'Di ba? Hindi online ang pinagdaanan eh. Ayan, gaano mo kakilala yung kaibigan mo na nagpakilala doon sa babae? 'Di ba? Pero nung pinakilala raw yung babae, okay naman, hanggang sa nahulog na yung loob. Alam nyo ba, umabot na sa 100,000 pesos yung nagastos niya. Meron ng TV, refrigerator, microwave, iba pa mga appliances na naipadala siya pero hindi pa sila nagkikita. So ito, maituturing ba natin to na classic scam pa rin? Kung sakasakali na alam mo na, baka may kasabwat eh. Kasabwat, itong nagpakilala, yung ganyan. Basically, magkahalo na yan. It's love scam pa rin siya kasi hindi sila nagkikita. Oo. At yung pinaka-red flag kasi sa love scam, hindi pa kayo nagkikita, humihingi na ng pera Yun. at kung ano-ano. Mm. Kasi pinrofile natin yung mga victims eh. So, sino-sino yung mga madalas mabiktima. Yung unang-una dyan, yung AFAM Forever. Ito yung mga kababaihang naghahanap ng mga foreigners. Yeah. Nilalagay nila sa profile pic nila, I'm from the Philippines. Madaling targetin na yon. Yung isa naman, ito yung mga asukal de tito. Oh. Ito yung mga naghahanap ng Sugar mga daddy. Naghahanap ng mga, alam mo na, ng mga panandaliang aliw. Okay. Hindi nila alam na hindi kasi libre yon kapag may nakamarch sila. Sisingilin sila ng mga babaeng yon. Okay. Nang hindi pa nagkikita. Hindi pa. Yung susunod naman, yung D2M, ito yung date to marry. Date Ito to yung marry mga na? 35 to early 40s na napipressure ng society, pamilya at kamag-anak. Ba't wala ka pang asawa? Ayan na. So nilalagay nila para hindi sila maloko at ayaw Date na nila to marry. lalagay nila date to marry para yung makilala nila, seryosohin sila. Kuno. Pero hindi nila alam, nagiging target sila ng love scam kasi pangangakuan lang kita ng forever eh. Okay. Pangangakuan kita ng kasal eh. Di ba alam mo naman, deception ng love scam. Yes. Yung susunod, yung wafu. Ito yung mga hindi nagkakarelasyon sa actual na buhay, laging nababasted. Ano yung wafu? Wafu. Ang wafu mo. Wafu. Wafu. Okay. Ito yung kakapalit ng gondo, di ba? So, ito yung wafu. So, it's sila naman willing. Pag sinabi mong willing, not in the form of money, kasi kailangan ko ng sasabihin ng babae, kailangan ko ng sapatos, may ibenta ko, bibili na. In kind. In kind. Kailangan ko ng, sira na yung cellphone ko, padepengi naman ng load. The following week, nakalimutan, nasira na naman yung cellphone. Yes, Dami ng diba? cellphone. Daming cellphone. Binibenta na pala. Okay. Minsan, as simple as nagugutom ako, baka nagkikrave ako ng ramen, yung mga ganon, di ba? So, magpapadala na lang. Papadala ka na lang. Tapos, hindi mo alam, 3 times a day na pala. For 1 month, so sinagot mo yung pagkain. Correct. At nasan doon yung mga sad boy, sad girl? Sila naman yung mga nambibiktima. So, yung sad boy, sad girl, pag nakamatch mo, ang modus nila, sasabihan ka na kagad nila ng sad stories. Problema agad. Kaya na-aksidente
namatay yung nanay ko, Nako. o di ba? Medyo may sakit yung tatay ko, nasagasaan yung pusa ng anak ng kapitbahay ko. So yung mga ganon, na lahat ng parang pasan nila ang daigdig. Yes. Alam mo minsan, ano yan uutang yan baka naman may 5K ka, pantulong lang. Pero yung ano rito, may na-encounter kami, yung mismong victim pa, yung nag-o-offer, magkano need mo? Sapat na ba yan? Gusto mo, dagdagan ko pa. Aba, parang feeling niya, nagkukulang pa yung tinutulong niya. Yes. So, yun yung... Pero, panalo na talaga. Panalo yung na. nag-sad boy, sad girl sad boy. effect. Oo. Tapos yung susunod naman dito, ito yung seducer. Ito yung sinisidus ka, hindi pa kayo nakikita, pero nagpapadala lang ng mga pics, sexy pics. Okay. Minsan kahit hindi sexual kahit na, I'm just eating, baby, mga ganon, di ba? Tapos, hihingi na ng pera yan. Hindi pa kayo nagkikita. Gusto ko mag-food trip. Gusto ko mag-food trip. Ayan, may mga ganun Minsan, malakihan din, di ba? Pang tuition. Yes. Tapos, ang masama pa dito, pag let's say, nag-engage na kayo intimately via mobile, whether it's sexting, nag-exchange kayo ng mga, di ba, mga photos. Mga masiselang mga photos and videos. Pag naglabas ka na ng masiselan na photos, pwedeng gamitin sa iyo pang blackmail. Lalo na kung may trabaho ka. Imagine mo kung manager ka ng isang magandang kumpanya. Tapos meron kang nagpadala ka ng nude photos. Kahit yung sex text lang pwede nang gamitin against you yun Oo. Lalo na kung meron ka rin pamilya. Kung meron ka rin pamilya. Oo, di ba nangyayari rin yung mga ganyan. So ngayon, ano ang role ng AI naman? Hadaanan na rin natin yan. Kasi nga, yan, napag-usapan na yung videos, yung pictures, kasi nagsasalita na. Ganun ba yun? Dati ang sinasabi namin, 2 years ago, nung sinimulan namin itong Unmatch, kapag nakamatch mo, i-video call mo kagad. Okay. Kasi ginagawang feature din yan ng Bumble, ng Tinder, na may video call function. Kaya lang last year, si former director Jimmy Santiago, ito nga yung lagi kong binibiro, umupo siya doon sa ni-raid nilang scam hub. So, para siyang call center, may workstation. Naalala ko to. Pag upo niya doon sa workstation, naging magandang babaeng chinita siya. Nag-iba itsura niya. Nag-iba itsura niya sa screen. So, AI na yun. Imaginein mo, ang ka-chat mo na nag-I love you sa'yo, di ba? Anong suot mo? Si Director Santiago pala. Oo. Di ba? Or, I mean, I'm not saying na si Director. Yes. Pwede nang gawin yun ngayon. Kaya medyo nag-iingat tayo. Meron pa na akala mo yung ka-chat mo, siya mismo. Kasi dati wrong grammar. Ngayon perfect na yung grammar ng mga ka-chat mo, di ba? May chat GPT na. Di ba? Kasi super perfect. May period pa. Kakaramihan tamad. Shortcut, di ba? Kahit na... How are you? Letter R lang, tsaka you. Okay. At saka yung isang tinitingnan din ngayon, yung kapag yung mga profile pic, medyo AI. Ayun, mag-ingat kayo. Baka hindi yun yung totoo nila. Yan. If it's too good to be true, yung itsura niya, walang ka-pores, ganyan. You should be able to learn the difference dun sa natural na picture. At yung AI din, yung ginagamit nila para i-profile ka. So halimbawa, tinanong si Josel de Guzman. So kapag ginamit na yung profile, makikita, may trabaho to, malabs ka. Ayan. Okay. Eto, meron po tayong tanggap tayo ng tawag kasi nabiktima raw siya ng scam. Itong si Jenald ng Alfonso Cavite. Okay. Jenald, magandang tanghali sa'yo, Jenald. Magandang tanghali po. Oo. Jenald, ano ba ang gusto mong itanong dito kay Sir Josel? Tanong ko lang po kung tama pa po ba na magbigay pa po ako sa kanya. Actually po, natanong daw po sa gabi kasi malapit na po kasi yung birthday niya. And then nag-ask po siya kung hindi naman po siya nag-ask na about sa money kung Jenald, meron nga po. Di ba Jenald, nagkausap tayo nung nakaraan? Kahapon. Yes po. Kahapon. Yes po, kahapon lang po. Ayan. Nagkita naman kayo nitong si babae, di ba? Yes po, 2 times na po. Tapos ito si Pasad Girl. Sa tagal ninyo, almost half a year kayo, if I'm not mistaken, di ba, na mag-on. Twice pa lang kayo nagkikita. Tapos, pagka wala kang pera na ibinibigay, sad siya, cold siya sa'yo. Tapos pagka may binigay ka, sasabihin, thanks, thank you, love, ang tawag Thank you, sa'yo. love. At kilig na kilig ka na ron. Tapos ngayon, alam mo, mas maganda siguro kung tanungin natin si Sir Josel kung bang akala mo na jowa mo
ay scammer o hindi. Sa dami na rin kasi nang na-encounter na mga kwento. May pattern na yan, di ba, Sir Josel? meron na. May pattern yan eh. Kahit na nakikipagkita sa iyo ng personal or online nga yung nagiging transaction ninyo. O ano sa tingin mo? Problema pa. Ilang taon yung babae? Magta-32 na po ngayong 14. Okay, magti-30 na. Ganito, gano'n na kayo katagal kayo online? Gano'n na katagal yung digital relationship niyo? Almost half na po. 7 months na po. Half a year. Pero hindi pa rin kayo nagkikita? Po. Ayaw niya makipagkita? Nagkita na po kami twice po. Nagkita na kayo twice. Hindi yan love scam. Kung nagkita na kayo twice, bakit hindi kayo madalas magkita? LDR po kasi malayo po siya sa akin. Okay. Nagkita na pala sila. So, hiningan mo ng ID, totoo naman yung identity. Sorry, kailangan kong itanong, ha? Actually po, nagtanong po ako kasi po, pag nagpapadala po ako ng pera through GCash, pero sa ibang number po, hindi daw po siya marunong gumamit ng GCash. And then wala po siyang pine-present na ID sa akin. Okay, nung nagkita kayo, gumastos ka? Yes po, lahat po. Sa food, sa grocery, lahat po. Hindi ko po siya pinagas. Ako lang po lahat. Ikaw yung nag-offer. Pero ano naman kayo, Yes po, ako naman po sweetie-sweetie, nag-HHWWPSSP naman kayo, holding hands while walking. Mga ganon, nagkikiss naman kayo. Hindi po kami lumalabas. Nandun lang po kami sa Natataka nga po kasi hindi niya po ako pinapasyal sa lugar nila. Doon lang po kami sa apartment niya. Nakatago. Nung unang lang po is sobrang sweet po niya. Pero the second na meet po namin is cold na po siya. Okay, hindi na siya sweet, di ka niya na hiniyayakap. Kailangan ko kasi tanong yung mga ganito. Kasi yung mga aspetong ganyan, dinideprive ka kasi ng tinatawag nilang lambing, di ba? O nung sexy time, para magbigay ka pa kung nagkita na kayo. Yes. Okay? Ginagamit yon para i-deprive. And then, karamihan kasi, kung talagang nagmamahalan kayo, I mean in any other relationship, dalawa kasing klase yung love scam, yung hindi mo pa na-meet at yung na-meet mo na. Yung na-meet mo naman, yan yung bill mo ko. O yan na. Di ba? Yan na yung hinihingan ka lagi. Lahat na lang, pati yung pambili nila ng ilaw, pambayad nila ng ilaw buwan-buwan, hinihingi sa'yo. Ganun, halos ganun na. Halos pati ganun. renta nito eh. Alam ko, Jenel, di ba? Pati yun. rent sa apartment niya. So, yan yung bill mo ko na nagkita na Yes kayo. po. Love scam pa rin yan. Yan. Love scam pa rin. So, kaya lang kasi, hindi mo na siya pwedeng ireklamo dahil nagkita na kayo. So, technically, yung panluloko na aspect na hindi siya totoong tao, Okay. na-resolve na. So, in other words ito, nagkita na kayo, pag may hiningi, hindi na, binibigay mo naman, Mali mo na yun. Ikaw na sisisihin doon? nakita na kayo totoong tao siya eh. Meron po akong concern. Kasi po, minsan po, na-post ko po siya kasi di ba po, girlfriend ko po siya, na-post ko po siya sa profile ko. Nilito ko siya profile. Tapos, sobrang nagalit siya. Ayaw niya po na ilantad ko po na girlfriend ko po siya. So, totoong tao nga siya. Kasi, Although naintindihan ko ng po, sobrang galit na galit. Kasi sabi po, pag di ko daw po yung inalis, iba-block niya daw po ako. Hindi ko naman po matanong kung bakit po. Hindi, alam mo ikaw, Gusto Jenel. daw po niya kasi is privacy lang po. Oo, privacy kasi baka makita nung tunay na jowa. Hindi kita Jenald, hindi kita inaano, Jenald, ha? Pero kasi alam mo pinoproblema mo. Kailan birthday niya? Pinoproblema mo kung magreregalo ka pa. Kita mo sa Sabado na yung birthday niya. Ka-birthday, Valentine's pa. Di ba? Akala ko ba tapos na tayo, Jenald? Di ba? Hindi. Yes po. Channel, bitawan mo na. Tama na. Papahingahin mo na yung puso at bulsa mo. Ang pinaka-best way dyan, mag-move on ka na. Try mo yung dating app at basta make sure, kitain mo. Kasi kung talagang kayo, di ba, hindi sapat yung gusto nyo lagi kayong nagkikita, gusto nyo lagi kayong naka-video call, anong ginagawa mo, di ba? Dapat may gigil. Dapat may gigil, may lambing, may pananabik na pag hindi nag-message, magagalit ka. Yung mga ganong mga yung mga sakal na moment. Janald, move on na.
'Di ba? Sabi ko sa iyo, Oo. mahirap na tanggapin na niloko tayo ng ibang tao. Kahit pa nga magkita na kayo, 'di ba? Pero mas mahirap na lokohin pa yung sarili mo. Oh, 'di ba? Oo, Janald. sorry, Mm. love scam siya na hindi mo siya pwedeng ireklamo kasi Yes. consensual siya. Correct. O, yun. Pumayag ka. O, at ikaw, lalapit ka na naman dun, Janald. O, okay? Janald? Yes po. O, hinga ng malalim. Paalam na, lakad na palayo. Papunta sa iba. Janald, try mo mag-dating app basta make sure na pag may nakamatch ka doon, Oo. make sure verified yung profile, verified yung pic, i-video call mo kaagad. Pag may nagustuhan ka dyan at may nagustuhan sa'yo, makikita mo hindi mo kailangan maglabas ng pera. Yun. Hindi mo kailangan maglabas ng pera. So ito, final message mo, Sir Josel, ano? At paalaala na rin para sa mga gigil nga kasi. Gigil na magkaroon at humabol sa kilig na bitbit ng Love Month. Oo. Okay. Okay. Para maiwasan Okay, natin ang love scam. Ngayon pong Valentine's, hindi po masamang mag-dating app. Basta po nasa tamang pag-iingat kasi ang dami rin po namang mga success stories sa dating app. Ang babala lang po ng Scamwatch Pilipinas at ng CICC, kasama na rin po yung PNP-ACG, siguraduhin po nating totoong tao, totoo yung identity ng mga nakakamatch nyo. Okay? At ang pinaka-red flag dyan, pag humingi na ng pera. At para makasiguro na totoo yung profile niyan, gaya nga po ng sinabi ko kanina, verified yung profile, verified yung photo, i-video call nyo. I-meet nyo na kaagad para magkaalaman kung talagang, di ba, may nagja-jive kayo. May rapport. May rapport. At the same time, kung duda kayo doon sa tao, hindi po masama na humingi ng ID. Paalala na rin natin, Sir Oo, Josel, na totoo kapag po yan, makikita kayo sa pampublikong lugar. Sa hanggat publikong maaari. lugar, naku, wag po kayong papayag sa mga Dito. mga bahay niya, kondo niya, Sa hotel. isang sulok dyan. At saka yung mga linyahang napagod ako so 'di ba sabay kaliwa. Yung mga ganon. Ingat po tayo sa mga ganon kasi hindi nyo pa po kakilala yan kahit matagal na kayong nagchat-chat. Kaya ang recommendation ko, wag niyo nang patagalin yung chat stage. I-meet nyo kaagad. I-meet nyo kaagad para alam na. Kasi minsan, yung mga nakikita nyo sa photo, sa video, iba pala yung itsura. Malay nyo, physically, hindi kayo compatible. Yes. Sa pag-uugali, di ba? Paano kung meron kang ugali na ayaw mo o meron siyang ugali na ayaw niya? Yeah. Pero kapag love scammer yan, basta, humihingi lagi yan. Hihingi at hihingi. At isa pa, sa pinakamalinaw na red flag, yung ayaw magpakita. Ayaw magpakita. Ayaw din mag-video call. Ayaw mag-video call. Tapos yung pinaka-ayaw magpakita. Lagi Yeah. may dahilan. At yan nga yung ating kausap kanina na si Rogelio. 'Di ba, na hindi na natin mababalikan pero ang kwento niya ay ganyan na ganyan. 'Di ba? Sa loob ng halos 1 taon na nilang pagsasama, Sir Josel, yun nga, nabigay na siya ng appliances. Kompleto na eh. Yung appliances, meron ng TV, merong refrigerator, merong microwave. Ewan ko, parang ipaparaffle na yata ito ni babae. 'Di ba? Nakuha na pero never sila nagkita. Ayaw makipag-video call. Nakita niya lang sa picture yung mga binili niya. 'Di ba? Isang malinaw Yan na Red flag na red flag. red flag yan. Kaya ang may papayo mo, Sir Josel, sa katulad ni Rogelio, I-meet nyo na. I-meet nyo kaagad. Bago kayo maglabas ng pera, i-meet nyo na. ayaw makipag-meet. Pag ayaw makipag-meet, naku, hanap po tayo ng iba. Baka may mas maganda dyan, di ba? Hindi po yung unang makamatch nyo o yung unang makilala nyo. Yun na yun. Ayaw Okay. makipag-meet, delete. Delete. ayun Hanap na. na. Ayaw mo eh. Makipag-match pa. Oo, di ba? questionable ka na eh. At yan din na may papayo ko nga kay Rogelio na kanina ko pa ini-introhan na Rogelio. Mag-iisang taon na, hindi pa kayo nagkita pero ang mga padala mo, pinaghirapan mo, nasa 100,000 pesos na. Nasa kanya na. Tinatanong mo ko kung paano mo makukuha yon. Meron ka rin pagkukulang, yung mga pruweba sana. Pero kapag ka gano'n, nakakuha sa ng mga gamit, nare-recover yon? Pwede ma-recover? Hindi na. Binigay mo na eh. Wala na, no? Wala na. Kahit may mga screenshot ka pa nung Yeah. transaction na pinadala mong pera. Actually, yung sinasabi namin dito, 3% lang yung chance. Kahit anong scam, love scam, investment scam, na mabawi mo yung pera mo. Kasi pag naibigay na yan, wala na yan. Minsan nagiging crypto na yan pag organized crime. Okay, kasi yung iba nga gumagamit pa, idinadivert. Hindi, kumbaga ako ang pinadala ni Sir Josel, hindi mapupunta yan kay Popoy, pupunta yan kay Jeffrey.
Yes. doon. At si Jeffrey, pagka na-locate siya, ay, di ko alam yan. Di ko naman number yan eh. So dapat Ayan. ikukunin niyo po yung pag meron na po tayong National Anti-Scam Hotline. Mhm. Sa National Anti-Scam Hotline 24/7 po 'yan. Pag nag-report po kayo, ang kailangan nila mobile number, Okay. email address. Mhm. Kung may link yan, yung link mismo kasi nabablock yan ng NTC eh. Yan. Hindi ba? Okay, So okay. yan din yung nagagamit ng actionable intelligence. Mm-mm. Kapag hindi yan organized crime, amateur ang tawag, mas madali silang mahuli. Okay. Okay? Mas Okay. madali silang mahuli. May kakayahan po yung PNP-ACG at CICC. Oo. Mag-report po tayo kung sa piling nyo ini-scam na kayo. Pero yung pera po, ayan po yung hindi ginagaranti. Pag na-scam na po kayo, na ilabas nyo na, wala na po yan. Kaya 3%. 3%. Meron pa ring percentage pero napakaliit po niyan sa mga kapatid po natin. May mga telephone number na pwede po tayong matawagan, mga hotline. Oh, yun yung hotline 1326, yung National Anti-Scam Hotline. Basta may piso po kayo, 1326. 1326. At sa 911 sa PNP-ACG. Yan. Oo, wag po tayong papascam kahit matapos ang Valentine's Day, ha? Tuloy-tuloy lamang po ang paglaban natin sa mga scammer na hindi kailangan ng ating lipunan. Maraming salamat po sa inyo, Sir Josel de Guzman, co-founder ng Scam Watch Philippines na busy na naman ngayon sa pag-alalay sa ating mga ay nako, gigil na gigil kasi gustong kiligin. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.